Clarissa? Napapiyok na sambit ni Cindy. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang panlalamig sa katawan habang nakatitig sa mata ng babae. Tumaas ang kanyang kilay nang makita niya ako. Na tila ba hindi niya inaasahan na ako ang makakaharap niya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na tila ba nangingilati sa aking katawan. Sunod-sunod akong napalunok habang sinusundan ko ang kanyang mga tingin. Biglang sumama ang timpla ng kanyang muka na tila ba nangahamon nito ng away. Nang tumigil ang kanyang paningin sa aking maumbok na tiyan, na tila ba hindi niya nagustuhan ang kanyang nakikita. Mabibigat niyang hinakbang ang kanyang mga paa papasok sa mansyon at hindi pa rin inaalis ang masamang tingin niya sa akin. Where's Franco? Mataray at tagos sa aking tenga ang pagpipigil ng kanyang galit at emosyon. Wala dito si Franco. Tipid kong sambit. Tumigil siya sa aking harapan na tila anumang oras ay handa akong saktan. Wala ditong hinahanap mo. Hindi ko na natapos pa ang sasabihin dahil nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ng aking siko at hinila ako palapit sa kanya. Napasinghap ako na muntik na akong mapasubsob kay Clarissa dahil sa higpit at lakas niyang paghila sa akin. Binigyan ko siya ng nakakainis na tingin dahil nainis na rin ako sa ginagawa niyang paghila sa akin. What do you think you're doing? Matinis at pagalit niyang sambit sa akin na halos umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa mansyon. Wala akong naramdaman na katiting na takot sa kanya. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang pagkainis ko. Dapat akong magtanong sa iyo niyan, Clarissa. Matapang kong pabalik tanong sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Pwede bang bitawan mo ko? Mariin at puno ng pagbabanta kong saad. Pilit kong binabawi ang kamay ko sa kanya, pero pilit niya pa rin hinihila palapit sa kanya. Ang galing mo, no? She hissed. Ang babaeng pera lang ang habol. Hindi na ako magtataka kung bakit para kang linta ng higpit ng pagkakakapit mo kay Franco at napabilog mo ang kanyang ulo. Sigaw niya. Hindi mo ako mapapaniwala at mapapabilog sa maamo mong muka at pagmamakaawa. Kilalang kilala kita. Base sa itsura at pagkatao mo, yaman at pera lang ang habol mo kay Franco. Diba? Tama ako, Cindy. Nakakasuka ka. Nangangalingasaw ang iyong pagkatao. Napayuko ako sa sakit nang mas hinigpitan niya palalo ang pagkakahawak sa akin. Mangiyak-ngiyak akong napatingin kay Clarissa. Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan sa galit at pagtitimpi sa bawat salitang sinabi niya sa akin. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang emosyon na nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit at handang manakit ng tao kung gusto niya. Ngayon alam ko na kung bakit ganoon na lang ang galit na nararamdaman niya sa akin dahil alam kong may gusto siya kay Franco. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Clarissa. Ani ko. Kailanman, hindi yaman at perang habol ko kay Franco. Napabuga siya ng hangin at nanlilisik niya akong tinignan. Talaga ba? I don't believe you. Layuan mo na si Franco. Akin lang siya. Kailanman, hindi siya nababagay sa isang katulad mong mahirap at walang pinag-aralan. She hissed on me. Halos magkasukatan na kami ng masasamang tingin sa bawat isa, na tila ba walang gustong magpatalo. Huwag mo na ring pangarapin pa na magugustuhan ni Franco ang isang kagaya mo dahil hindi kayo magkauri. Inis na wika pa nito. Bitawan mo ko, Clarissa. Ano ba? Inis niyang binitawan ng aking braso at mabilis ko naman na hinawakan dahil sa matinding sakit. Doon ko lang nakita na bumakat nga ang kanyang kuko at may konting sugat. Magkano ka ba? Mariin niyang sambit. Kunot-no ko naman siyang tinignan dahil hindi ko alam ang ibig niyang sabihin. I mean, magkano ba ang kailangan mong pera para layuan mo si Franco? Singhal niya sa akin at doon ko nalaman kung anong gusto niyang sabihin. Name your price, Cindy. Basta siguraduhin mo lang na lubayan mo si Franco at wag na wag ka nang magpapakita pa. Hindi ko kailangan ng pera mo, Clarissa. Kaya pwede ba tantanan mo na ako? Inis kong sambit dito. 50,000? 100,000? A million? Huh. She smirked on me. Mabibigat na ang aking paghinga.
Hindi ko na kayang pakinggan ang pangiinsulto at masasakit na salita na binabato niya sa akin. May kinuha siyang papel sa kanyang pouch at marahan na para bang may sinulat siyang kung ano roon. Binalik niya ang kanyang tingin sa akin. Ngayon puno ng pangiinsulto at puno ng galit ang kanyang mga mata. Yan! Itago mo na ang pera na yan. Di ba yan naman ang kailangan mo? I gave you 5 million check. Nagulat ako nang binato niya sa akin ng papel na hawak-hawak niya at tumama yun sa aking muka. Sapat na siguro yan para layuan mo si Franco. Kaya ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na. At wag na wag mo nang ipapakita sa akin ang makapal mong pagmumuka. Wika nito at pagkatapos ay inis at buong galit siyang nagmarcha palabas ng mansyon. Nang mawala na siya sa aking paningin, ramdam ko ang panlalambot ng aking mga tuhod at nagbabadyang luha na gustong tumulo sa aking mga mata. Mahal, are you alright? Nabalik ako sa realidad nang marinig ko ang boses ni Franco sa aking tabi. Umangat ako ng tingin at sinalubong ko ang kanyang tingin. Doon ko nakita ang pag-aalala na gumuhit sa kanyang muka. Yeah, okay lang ako. I lied to him. Tipid akong ngumiti sa kanya. At idinais ko ang aking sarili sa kanya. Sa totoo lang talaga'y hindi ako okay. Hanggang ngayon iniisip ko ang nangyari at bawat salita na binigay sa akin ni Clarissa kanina. Hindi ko naman siya masisisi kung gano'n na lang ang tingin niya sa akin at galit na nararamdaman niya. Dahil sa una pa lang, matagal niya nang gusto si Franco. Kahit gano'n na lang ang galit at pagtitimpi kong gantihan siya kanina, mas pinili ko na lang na manahimik at maging kalmado. Wala naman akong makukuha kung papatulan ko siya. Sa una pa lang, wala naman siyang intensyon sa kayamanan ni Franco. Kung siya talaga ang papipiliin, mas gusto niyang bumalik sa bahay kubo nilang bahay noon sa San Vicente at doon mabuhay ng tahimik at payapa kahit mahirap ang buhay. Pero wala naman siyang magagawa dahil kagustuhan ni Franco na manatili sa mansyon. Pinahatid niya na kanina sa isa sa mga tauhan sa mansyon ang tseke na iniwan ni Clarissa dahil hindi niya naman kailangan ng pera at kahit na anong kayamanan nito. Sapat at okay na sa kanya makasama ang binata at wala na siyang hihilingin pa. Nakahiga na kami sa kama sa mismong kwarto namin ni Franco ng sandaling iyon. Nakayakap ako sa binata at rinig na rinig ko ang bawat pagtibok ng kanyang puso. Feeling ko safe ako sa tuwing kasama at katabi ko ang binata. Binalik ko ulit ang aking tingin sa napakalaking bintana sa aming harapan. Pinagmamasdan namin pareho kung papaano tangayin ng puting kurtina sa bawat pag-ihip ng hangin. Pumulupot ang kanyang kamay sa aking baywang na mas lalong nagpagaan ang aking nararamdaman. Kanina ka pa kasi tahimik. Is there something wrong, Cindy? May nararamdaman ka ba na masakit? Ano? Just tell me. Nag-aalalang tanong nito. At sunod niyang naramdaman ang paghaplos ng kamay nito sa kanyang buhok. Wala, Franco. Okay lang talaga ako, promise. Pagod lang siguro ako maghapon. Saad niya. Franco. She broke the silence between them. Minahal mo rin ba si Clarissa? Why do you ask? Wala lang, curious lang ako. Alam nating pareho na matagal nang may gusto si Clarissa sa'yo. Close na close kayo sa isa't isa at kilala rin ng buong pamilya niya. Tsaka mas nauna mo pa siyang nakilala kaysa sa akin. Tuloy-tuloy kong saad. Sa totoo lang talaga, matagal ko nang gustong itanong ang bagay na yan kay Franco. Pero pinapangunahan ng takot at hiya ang aking sarili. Madalas din akong makaramdam ng selos sa tuwing nagkakalapit o nag-uusap silang dalawa. Come here, Cindy. Mas niyakap niya pa ako lalo ng mas mahigpit at sinuklian ko naman siya ng mainit na yakap. Alam mo naman siguro ang magiging sagot ko dyan, hindi ba? Yes, I love her as my little sister. And I don't want to see her as a woman. Simpleng sagot niya. You are the person that I don't want to lose, Cindy. Seryoso niyang saad. Kinagat ko na lamang ang aking labi habang pinapakiramdaman ko ang susunod niya pang sasabihin. I know that I'm not a perfect partner. I do lots of mistake and hurt your feelings sometimes. Alam kong marami akong kasalanan at nagawa na hindi maganda sa'yo noon. Pero hindi mapapalitan ang nararamdaman ko para sa'yo. Can you believe that?
A cold-hearted and arrogant Franco Sebastian would fall in love with you. Sa bawat salita na sinabi niya, lahat ng yun ay humaplos sa aking puso na tila ba nakikiliti ako. Umangat ako ng tingin at doon nagkasalubong ang aming mga mata ni Franco. Bumilis palalo ang tibok ng aking puso habang nakatitig sa kanyang mga mata na nagkukumislap. Si Franco ba tong kasama ko? Bakit ibang-iba siya? Ani ko sa aking sarili. Ikaw lang ang gusto kong babaeng makasama hanggang sa aking pagtanda. I may not be a perfect husband, but I promise to you that I will love you always. At pati na rin ang magiging anak natin. Hindi ko alam pero nahalina mo ata ako, Cindy. He said with a husky and sincere voice. I love you so much, Cindy. Saad pa niya't napapikit na lamang ako nang bigyan niya ako ng isang halik sa labi. I love you too, Franco. Sagot ko at buong puso ko siyang niyakap. Napakaswerte niya dahil wala na siyang hihilingin pa. Sigurado po kayo, senyorita. Pag-aalala ang gumuhit sa mukha ni Manang Irene. Sinuklian ko lamang siya ng matamis na ngiti at pagkatapos ay kinuha ko ang basket na pinaglalagyan niya. Kapag siya ay namimili sa pamalengkean. Opo, Manang. Aba, wag na, senyorita. Buntis ka pa naman. Baka kami ang pagalitan ni senyorito kapag sumama ka pa sa akin. Saad nito at halata sa boses nito ang pag-aalala. Huwag kayong mag-alala, Manang. Nagpaalam naman ako kay Franco na sasamahan ko kayo mamalengke ngayon at pumayag naman siya sa akin. Totoo naman talagang nagpaalam siya kay Franco na sasamahan niya ngayon si Manang Irene na mamili ng isda at baboy sa bayan. Mabuti naman at pinayagan siya ni Franco. Kahit paminsan pinagbabawalan siyang magpagod at gagawa ng kung ano-ano dahil nag-aalala ito sa pinagbubuntis niya. Tara na, Manang, tayo na't magpanhik sa bayan. Maya-maya darating na yun si Franco galing sa hasyenda. Aniya. Balak niya sanang lutuan ng paksiw ang binata dahil alam niyang paborito nito iyon. Nito kasing nagdaang araw, laging busy ang binata sa pagbabantay at pag-aani ng mga gulay at prutas sa hasyenda. Kaya madalas gabi na itong umuwi at lagi itong pagod. Tara na, Manang. Excited niyang saad rito. Tahimik nilang binabaybay ni Manang Irene ang daan papunta sa bayan. Mga ilang minuto pa ang nilakad nila at narating na nila ang pamalengke. Marami siyang nakitang mga bata at matatanda at iba't ibang nagtitinda ng kung ano-ano sa tabi ng daan. Ito rin ang pinakapaborito niyang gawin, ang sumama kay Manang Irene mamalengke sa bayan dahil nasasaksihan niya ang iba't ibang uri ng pamumuhay ng mga tao sa San Miguel. Una naming pinuntahan ang tindahan ng mga baboy, tapos sunod naman ang tindahan ng mga isda. Binili lang namin yung mga kailangan ng mga rekado sa pagluluto. Excited na siyang paglutuan ng masarap na pagkain ng binata. Manang, titingin-tingin lang muna ako dito sa kabila, ha? Paalam ko rito. Tinignan ko siya ngayon na kausap yung nagtitinda ng tilapia. Sige, senyorita, huwag po kayong lalayo, ha? Wika niya, tumango naman ako sa kanya. Iniwan ko na muna sila Manang Irene. Tinuon ko na lang muna ang aking sarili sa paglilibot at pagtitingin ng mga sari-saring mga paninda sa palengke. Mga ilang layo na ang hakbang ng aking nilakad at may isang bagay na nagpaagaw ng aking atensyon. Yung nagkukumpulan ng mga kabataang lalaki na para bang may pinagtutulungan sila. Panay ang sigawan at pagbabato nila ng maliit na bato at sari-saring mga papel sa isang tao na nakayuko at pilit na pinoprotektahan ang kanyang sarili. Nagtataka naman ako na tinignan ang nagkakagulo at tumingin ako sa kaliwa at kanan ko. Pero wala man lang ni isa sa mga tao sa paligid ko ang gustong tumulong o umawat sa kawawang lalaki. Kita at rinig ko ang bawat paghingi ng tulong at pagmamakaawa ng lalaking madungis habang patuloy siyang binabato at inaapi ng mga kabataang mga lalaki. Bigla akong nakaramdam ng awa sa lalaki. Hindi kakayanin ng konsensya ko na mapahamak. At mas malala pa ang mangyari sa kanya. Huminga ako ng malalim bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan sila. Parang awa niyo na, tama na, tama na. Patuloy na pagmamakaawa ng matandang lalaki at nakaharang ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo para protektahan ang kanyang sarili.
Dapat lang sa'yo yan. Napakabaho mo. Napakadungis mo. Nararapat lang to sa'yo. Wika ng maangas na binata at sinaktan muli ang nakakaawang matanda. Sa bawat pagsipa nito sa matanda, dinig na dinig ko ang pagmamakaawa nito. Hinang-hina nang napayuko ang matanda habang patuloy siyang pinagtutulungan ng 4 na mga binatilyo. Napilit siyang sinasaktan. Nakakaawa ang sinapit ng matanda na halos bugbog sarado na ito at napakarami niya ng sugat sa kanyang katawan. Sa base ng kanyang itsura, pilit niyang tinitiis ang sakit na tinamo niya. Sandali! Tigilan niyo yan! Ano ba? Humarang at pumagitna na si Cindy para awatin ang mga ito. Hindi ba kayo magtitigil? Sigaw niya sa mga ito. Halos ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi sa galit na kanyang nararamdaman. Isa-isa niyang tinignan ang mga binatilyo sa kanyang harapan at tila ba nagulat ito nang umawat siya. Hindi ba kayo tinuruan ng respeto ng mga magulang niyo? At sa isang kawawa't walang laban na matanda ang sasaktan niyo? She hissed on them. Asan bang mga magulang niyo, ha? Asan? Hindi niyo ba alam na pwede kayong makulong sa ginawa niyong to? Gusto niyo bang ipabarangay, ha? Isa-isa niyang tinuro ang kabataan sa harapan niya. Tila ba natakot at nagulat ito sa pagbabanta niya rito. Tara na at mag-usap-usap tayo sa barangay nang mabigyan kayo ng kapurusahan. Paghahamon niya rito. Kita niya ang pamumutla ng mga mukha ng mga ito. Hindi po. Sabay-sabay nilang sambit habang umiiling. Kainis, sabit na. Wika ng pinakaisang lalaki. Tara na, takbo na. Sunod-sunod nilang sambit at nagsitakbo na sila paalis. Hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Tinapunan niya ang kawawang matanda na ngayon na nakayuko pa ito sa kanyang harapan na tila ba nandoon pa rin ang takot at trauma sa mga nangyari. Parang kinurot ang kanyang puso habang nakatingin dito. Manong, okay lang po ba kayo? Mahina niyang pagtawag dito. Huwag po kayong matakot at mag-alala dahil umalis na po sila. Wala na pong mananakit pa sa inyo. Aniya at medyo kumalma na ito. Manong? Mahina niyang pagtawag dito. Dahan-dahan itong umangat ng tingin at tumingin sa kanya. Nagkatitigan sila nito ng ilang segundo. At pagkatapos ay dahan-dahan na itong bumangon. Doon niya nakita at napagmasda ng mas maigi ang matandang lalaki sa harapan niya. Nakasuot ito ng kupas na pantalon at kulay asul na punit-punit na damit. Medyo may kalakihan din ang kanyang katawan at mas matangkad pa siya sa akin. Magulo ang kanyang buhok at napakadungis niya. Napuno ng putik at grasa ang kanyang katawan. Kahit ganoon ang ayos niya, ay napakagwapo niya. Maging isang palaboy kahit may katandaan na ito. Hindi ko maiwasan na mapatitig sa kanyang muka. Na tila ba pamilyar ang kanyang muka sa akin. Na tila ba nakita ko na siya. Pero hindi ko alam kung saan ko siya nakita. Maraming salamat, Ining. Mahina niyang sambit at nanatili lamang akong nakatitig sa kanyang muka at pilit na inaalala kung saan ko siya nakita. Okay lang ba talaga kayo, Manong? Gusto niyo po ba dalhin ko kayo sa pagamutan para magamot yung mga sugat at galos niyo? Ani ko. Tinignan ko lamang ang matanda na isa-isang pinulot ang kanyang mga gamit at bag na nasa lupa. Huwag na, Ining. Galos at sugat lamang ito. Pagtatanggi niya sa akin. Sigurado ba talaga kayo, Manong? Tutulungan ko na po kayo. Saan ba kayo nakatira at ihahatid ko na kayo? Pag-aalok niya rito. Hindi ko lang talaga alam kung bakit napakagaan ang loob ko sa kanya. Pero ito lang ang gusto ko, ang tulungan siya, wala nang iba. Huwag na, Ining, maraming salamat. Ngumiti siya ng ubod ng tamis sa akin. Hayaan mo at balang araw, masusuklian ko ang kabutihang loob na ginawa mo sa akin. Aalis na ako. Maraming salamat muli. Saad niya at nagsimula na siyang maglakad paalis. Kahit gusto man siyang sundan at tulungan, wala akong magawa kundi sundan na lang siya ng tingin paalis. Hanggang mawala siya sa aking paningin. Nanatili pa rin ako sa kawalan habang inaalala ko pa rin kung saan ba talaga siya nakita. Nandito lang pala kayo, senyorita. Saad ni Manang Irene at tinignan nito ang hawak-hawak kong basket. Laman ng mga pinamili nito. Napansin ata nito ang pananahimik niya at sabay sabing,
Okay lang ba kayo, senyorita? Opo, okay lang po ako, manang. Tipid niyang saad. Tara na, senyorita. Tumango na lamang siya at doon siya napatigil nang naalala niya kung sino ba talaga yung matanda. Yung kanyang muka, yung kanyang mga mata, napaka-familiar. Nakita niya na ito, kung saan, kailan. And something hits her. Siya nga si Don Arthur Sebastian, ang tatay ni Franco. Paano sasabihin ni Cindy kay Franco na nakita niya ang ama nito? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.